Tahimik lamang ang market kapag papalapit ang isang malaking galaw. Hindi ito sumisigaw o nag-iingay. Para kay XRP na kilala sa mahabang panahon ng pagkakaipon bago ang biglaang pagsabog ng presyo, may mga sinyales ngayon na muling bumabalik. Sa long-term charts, makikita po ang mga galaw na hindi po napapansin ng karamihan. Pero mahalaga para sa atin bilang mga traders, investors at saka holders. Habang nagbabago po ang macro liquidity at unti-unti nang nawawala ang bigat ng regulatory issue ni Ripple, mas nagiging malinaw po ang tanong. Papalapit na ba sa XRP sa isang major turning point bago sumapit ang taong 2026? Kaya sa video na ito ay ipapaliwanag po natin kung bakit muling nakatuon ang mga analyst sa kanya at kung ano po ang posibleng epekto nito para sa atin. At ayan, bakit po ba mahalaga ang 3-week chart signal na nakita ng mga analyst? Hindi lahat ng signal ay pare-pareho ang bigat. Ang tinitingnan ngayon ng mga analyst ay ang 3-week time frame ng XRP. Ito ay ginagamit lamang para makita ang cycle level reversals at hindi para sa short-term hype. Ayon po kay Steph Scripto dito, ang kasalukuyang structure ng XRP ay kahawig ng nakita noong 2022 bear market bottom. Isang panahon kung saan halos patay na ang sentiment. Sa ganitong time frame, ang bawat galaw ay kadalasang resulta ng galaw ng smart money at hindi ng emosyon ng retail. Para sa atin, mahalaga ito dahil ipinapakita nito kung kailan nagsisimula ang long-term accumulation. Hindi ito pang mabilisang trade. Ito ay posibleng simula ng mas malaking kwento. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin ng oversold stochastic RSI sa long-term view? Yan, sa sentro po ng analysis ay ang stochastic RSI ni XRP sa 3-week chart. Ito ay bumaba po sa deeply oversold levels na bihira pong makita. Sa katunayan, sa kasaysayan po ni XRP, kapag umabot po siya sa ganitong kondisyon, hindi ito sinyales ng tuloy-tuloy na pagbagsak. Sa halip, madalas itong nagpapakita ng seller exhaustion. Ibig sabihin ay unti-unti nang nauubos ang nagbebenta at pumapasok naman ang tahimik na accumulation. Para po sa atin na matagal nang naghihintay, ito ang mga panahong kadalasang hindi exciting pero critical. Dahil dito nagsisimula po ang pagbuo ng pundasyon ng susunod na malaking galaw. Ngayon, ilang beses pa lang ba itong nangyari at bakit ito espesyal? Ayon po kay Steph dito, ilang beses pa lamang lumitaw ang ganitong signal sa buong kasaysayan ni XRP. At sa bawat pagkakataon, hindi ito nauwi sa simpleng relief rally. Sa halip, sinusundan ito ng prolonged upside expansion. Ang ganitong rarity ang dahilan kung bakit seryoso itong binabantayan ng mga analyst. Ang higher time frame indicators ay nagfi-filter ng ingay at saka hype. Kapag nag-reset sila mula sa extreme oversold, kadalasan ay may kinalaman ito sa structural shift ng momentum. Para sa atin, hindi ito pang hype video. Ito ay pang long-term positioning. Ngayon ay paano po inuulit ni XRP ang kanyang historical price cycles? Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng XRP, may malinaw po na pattern. Mahabang consolidation muna, saka mabilis at agresibong repricing. Ang 2017 bull run ang pinakamalinaw na halimbawa nito. Pero kahit sa mga sumunod na cycle, inuulit niya ang parehong ugali. Ang comparison po sa 2022 bottom ay mahalaga dahil ito ang panahon kung saan natapos ang distribution at nagsimula ang recovery.
Kapag sabay-sabay na bumabagsak ang sentiment, numinipis ang liquidity at nagre-reset ang long-term indicators. Dito po kadalasang nagsisimula ang pinakamalalaking percentage gains. Ngayon, bakit po ba nakatutok ang maraming mga analyst sa taong 2026? Hindi lamang po technicals ang basihan ng 2026 narrative. May mga structural factors na nagsasabay-sabay. Ang legal na ulap kalay Ripple ay hindi na kasing bigat ng dati. Ang institutional interest sa tokenized assets ay patuloy po na lumalawak. At nananatili ang papel ng XRP sa cross-border settlement infrastructure. Hindi po nito garantisado ang pagtaas ng presyo. Pero malinaw na iba na ang environment kumpara sa mga nakaraang cycle. Para po sa atin, mas mahalaga ang pagbabago ng backdrop kaysa sa araw-araw na candle. Ngayon ay totoo bang posible ang 1,100% plus na upside scenario? Ayan, taas laki po niyan. 1,100 plus percent. Ang projection na plus 1,100% ay hindi po isang biglaang hulang presyo. Ito ay isang multi-year expansion thesis. Ibig sabihin, kailangan pa rin ng confirmation mula sa price, structure, volume, at saka overall market alignment. Sa XRP ay sensitibo po pa rin sa macro liquidity at galaw ni Bitcoin. Posible po ang volatility at mahabang consolidation. Pero ayon po sa kasaysayan, kapag nag-reset ang higher time frame momentum ng XRP, bihira po siyang manatiling tahimik. Para po sa atin, ito ay hindi pang all-in emotion, kundi pang disiplinadong paghahanda. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking opinyon bilang isang crypto enthusiast, ang kasalukuyang galaw ng XRP ay hindi natin dapat baliwalain. Hindi ito senyales ng instant breakout, pero malinaw ang long-term tension. Ang ganitong yugto ang madalas nakakainip, pero dito nahihiwalay ang impulsive sa prepared o handa. Para po sa atin na naniniwala sa fundamentals at cycle behavior, ang susunod na mga taon ay maaaring maging pivotal or pivotal. Hindi garantisado ang kita, pero ang risk-reward structure ay unti-unti nang nagiging interesting. Ang tanong ngayon, handa ba tayong maghintay? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.